Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo itong napakagandang opinion o article na sinulat ni Professor Alex Magno ng Philippine Star, dated April 1. Title ng kanyang opinion is Depleted. In-expand niya dito yung pagbulusok ng trust and approval rating ni PBBM na tinawag niyang political capital, yung depleted na, paubos na. At kung walang mangyayaring maganda in the next period, sabi niya, our country is entering into a political purgatory. So doon ako na-shock. Anong klaseng kwan ito? Hindi lang pala sa next life may purgatory, meron ding political purgatory. Okay, so sabi niya dito na itong pinaka-latest na opinion poll, ibig sabihin yung Publicus Asia, napakababa na ang approval rating ni PBBM, which is only 14%. Tapos, binanggit dito, si Sara Duterte enjoys nearly triple to that rate. 39% si approval rating ni VP Sara is 39%. Okay. So, meron pa siyang sinabi dito na political grapevine. Yung, chismis-chismis. Is a boss with talk of an even more recent pull is still embargoed that puts the president's approval rating at single digits. That is an appalling measure. Nakakadismaya. So, ano kaya itong isa pang survey na embargo? Ibig sabihin embargo, ayaw pa nilang ipalabas eh. Single digit na lang. Grabe. Ibig sabihin, single digit, 9% na lang. O 8%, single digit eh. So, sabi ni Professor Alex Magno, no sitting Filipino president has ever scored so low in public opinion polls. It is hard to imagine how President BBM could manage to climb out of that resounding rejection by the public. Parang napakahirap na. Impossible dream. To dream the impossible dream. Paano pa siya makabawi? Rejection by the people. So, sinabi niya, yung approval ratings can be construed, meaning is political capital. So, ano yung political capital? Example, nung kauupo ng Uniteam, yung boto nilang dalawa ni DT Sara, 31.6 million, 32 million, that is a resounding political capital. Ang political capital, sabi niya, it is what enables political leaders to accomplish things. Yung ang dami pang nagtitiwala. Kaya nga may trust and approval rating. So, nung umpisa, mataas pa naman ang trust and approval rating ng Pangulo. Kaya lang, wala na. Puros pababa. Kung meron mang mataas yung mga surveys na hindi maasahan, yung bayaran, hindi ko na lang pangalanan. Kaya lang, itong mga credible na surveys, hindi nila pwedeng bayaran. So, the president rating has been declining over the past few months over the worsening state of the economy. Ang dami na kasing problema eh. Sinasabi ni Professor Magno, yung pagbulusok ng rating ni Pangulong Marcos, ang isang dahilan ay yung hindi magandang paghawak nila sa pag-aresto kay PRRD. But aside from that, pati na rin yung inflation.
worsening state of the economy. So, madaming rason. Kaya lang ang pinakamalaking rason yung palpak na pag-handle nila sa pag-aresto, pag-surrender kay PRRD. Sabi dito, the detained former president has become a lightning rod for all the discontent building up because of what many perceive to be a do-nothing presidency. It was bad enough that President Marcos was described as weak and indecisive. Now, more and more people see him as completely unmotivated. Ano yung unmotivated? Wala nang gana. Wala nang magtrabaho. Okay. Ito pa, yung health ng presidente. To compound things, lalong pinalala, judging from available photographs, several doctors see signs of Marcos' deteriorating health. So this could invite all sorts of political adventures, producing even more uncertainty in the political situation. So, bumababa ang rating dahil sa pag-surrender, pag-aresto kay PRRD, worsening economy, inflation, lahat. Wala na. Okay. According to Professor Magno, ano daw, para makarecover sila, para makabawi, kailangan daw nila ng legacy campaign. Ano ba itong legacy campaign? Sabi niya, I have it on good source that a legacy campaign has been ordered by the palace to boost the president image. But what this presidency has is not a public relations problem. It is a performance problem. Correct. Yung ginagawa ng administrasyong ito para iangat ang buhay ng Pilipino, wala eh. So, performance problem talaga. So, dito na yung, the president ratings are tail spinning. Pabulusok ng pabulusok. It's on a free fall. Ito, yung sabi niya na nasa na yun, yung papasok na tayo sa political kung walang mangyari, sabi niya, walang concrete steps na gagawin ng administrasyong ito, our nation will be entered. Papasok na tayo sa isang political purgatory. Wala na. So, tapos legacy campaign. Ano ba yung gagawin nila sa legacy campaign? Ano yung legacy? Walang magugutom? Yun ang legacy gusto niyang iwanan eh. SW survey, tumataas ang bilang ng nagugutom. Anong legacy campaign? So, sana naman, hindi magkakatotoo yung papasok na tayo sa isang political purgatory. Ano bang sitwasyon sa purgatorio? Di ba mainit? Mahirap. Huwag naman sana. Kawawa ang mamamayang Pilipino. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pakikinig, panonood sa ating videos. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig sa Bukidnon at ang sweldo natin ay tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. So babae lang gyud siya. Nga siya ra gyud ang nagpanday ini yang balay kay mga siya lain masaligan.
kayo sa naghatag sa medicine. Oo nga. Salamat kay Happy kami. Oo. Salamat kay sa Ginoo. Mm. Oh, salamat jud sa gatanaw sa video. Mm. Di namin matuluan. Unsay mga ika-istorya te karon nga bago na kag-atop na ikaw na gid ang naghimo og balay. Unsay nga dili na ka matuluan. Salamat kay sa Ginoo nga di namin maulanan. Mm-mm. Ug sa nag-sponsor ani nga daghan pa unta ilang matabangan. Mm. Lipay kay mi kay di namin maulanan. Mm. Maayo na inyong atop. Di namin maulanan. Oo. Nawala na tong mga dagko kay bulsot nga inyong Nawala atop. Karon bag-o na. Salamat kay sa naghatag ani. Unta daghan pa kay inyong mahatagan. Daghan pa ang nanginahanglan nga sabad ninyo. Daghan pa kay buslot ug atop. Oo Nga dinhi. daghan pa unta inyong mahatagan nga buslot ug atop pareha sa mong atop. Nga Lagi. buslot. Karon dili na buslot. Oo, nindot na. Tada na sinaw na. Oo, sinaw na kaayo. Oo. Sige, salamat. Salamat. Oo, sige, bye-bye.